Okay? So magkakaroon lang tayo ng ano ngayon. Simple lang itong message. Pero gusto ko lang emphasize uli yung prayer uli natin. Okay? It might be na sometimes, tawag dito, we are encouraged na mag-pray, pero baka nawawala na yung ano uli natin, pag-pray natin. Sabi nga, yung challenge natin is let's start kahit na 5 minutes every morning, 5 minutes every night, mayroon kayong 5 minutes every, kung gusto nyo, tagpa 5 minutes na ano yan, pero simulan mo yan sa maliit, then later on, as you enjoy, later on, it's patagal ng patagal, kasi baka later on, tumatagal, tapos biglang umikli ulit yung prayer natin. So, kailangan natin i-revive from time to time. Amen? So, ano yung tatlong bagay na pinagpipray natin nung yung shinare ko last time? First is, ano yung una? Teach us to pray. Kasi hindi natin talaga alam kung ano yung dapat natin ipag-pray. Second is, lead us not into temptation para i-adjust tayo sa tawag dito sa tukso dahil sometimes ang prayer kasi natin madalas, Lord, ano yung need. Pero nakalimutan natin ano ba yung gustong ipag-pray natin ng Panginoon. At the same time, dapat ingatan tayo ng Panginoon. Then last lang yung, yung Lord, I will not let thee go except thou bless me. Doon sa Genesis. So yung Luke 11:1, Matthew chapter 30 to 26, and Genesis 30 to 26, Matthew chapter 13, verse 6. Okay, tapos nagkaroon tayo ng prayer emphasis nung last time yung bless me in need. So ngayon naman is siguro meron lang tayong tatlong bagay. So ganito pong gagawin natin para hindi kayo manibago. Every point magpipray tayo. Amen? Amen? Okay? Ilang points tayo, Pastor? 10 points. Hindi, 3 lang. Tatlo lang. Okay, so last time 4 eh. So 3 lang. Okay, Job chapter 42. Pastor, Job na naman. Okay, so alam ko medyo ano ang Job. Pero kailangan natin makita yung sikreto ni Job sa prayer. Job 42. At pwede tayong tumayo lahat. Basahin lang natin talatang mula verses 10 to 13. Job 42 verses 10 to 13. Actually, hindi magandang basa yung para bang tawag dito nakakatakot, natatakot tayo pag sinabi kong Job 40 or Job 1. Pero sa 42 makikita natin dito yung blessing na ginawa ng Panginoon. Okay, verse 10 to 14. Kung nandiyan na kayo sa amen. 10 to 13 na lang muna, 10 to 13. Okay, basahin natin ng sabay-sabay na lang since ilang talata lang po. Ready, go? And the Lord turned the captivity of Job. When he prayed for his friends, also the Lord gave Job twice as much as he had before. Then came there unto him all his brethren and all his sisters and all they that had been with his acquaintance before, and did eat bread with him in his house, and they bemoaned him and comforted him over all the evil that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and everyone an earring of gold. So the Lord blessed the later end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, and 10,000 yoke and oxen, and 1,000 she asses, and he had also 7 sons and 3 daughters. So message natin ngayon is keep praying until God restores in double. Okay? Keep and praying until God restores in double. Sometimes we lose a lot because we are not praying. Okay? Sometimes we lose because of our sin. Okay? Dito makikita natin si Job, he lose a lot pero hindi dahil sa kasalanan, not because of prayer, but one thing na ginawa makikita natin dito because God tested him. Okay? So hindi natin alam kung saan tayo kung anong dinadaanan natin ngayon. But I know na special ang Panginoon, merong ginagawa sa ating church, mayroon tayong goal, and I think kailangan nating balikan yung panalangin natin. Okay? Until God will restore, keep praying until God restores in double. So tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami Panginoon as we have this prayer emphasis. And danagin ko po Panginoon na sa mga simpleng bagay nito Panginoon, matutunan pong muli namin bumalik sa panalangin. At tulungan niyo po kami Panginoon to emphasize mga things Panginoon na kailangan namin makita in the life of Job
pagdating sa panalangin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat na makakapakinig. Samahan niyo rin po ako sa preach your word. Wala po akong kakayanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala upang maging karapat-dapat sa inyong harapan. And I pray for the Holy Spirit to work, and we're thankful for the godly music na nag-prepare ng atmosphere, and for everything na aming naging narinig, Panginoon, na missionary report, and everything na nag-prepare sa amin for this worship. I pray na samahan niyo po kami. Kayo po ang magkumilos pong muli sa aming kalagitnaan. Ito na po aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so keep yourself praying, no? Palagi tayo mag-pray palagi, no? So, bakit tayo dapat mag-pray? Mga things na gusto ko lang i-emphasize palagi ito, no? Great things happen when we pray. Amen? Sabi nga ni Pastor Doug, di ba, last time? Kung yung time na nag-pray ka ng maliit, may ginawa ang Panginoon, how much more kapag nag-pray ka ng mahaba? Okay? Nagpe-pray ka, may ginagawa kagad ang Panginoon. Di ba may makikita tayo kung minsan, we are not that prayerful person. And honestly speaking, siguro, sino dito maglalagay sa yung sasabihin mo, halimbawa, describe yourself. Maraming mga words ang hirap i-describe sa sarili na katulad ng word na holy. Ang hirap maglagay ng holy. At mahirap din siguro kapag sabihin mo, no? Prayerful man. Wow. Okay? Ang pinakamahirap isulat yung humble. Pag sinulat mo, hindi ka na humble. Pero isa sa pinakakailangan natin is prayerful. Maging prayerful tayo. Okay? Because great things happen when we pray. Sabi nga, meron isang nagsabi, when prayer goes up, blessing come down. Amen? Okay? When prayer goes up, blessing come down. Pag hindi tayo nagpipray, walang blessing. Sometimes we want blessing. Di ba sabi nga ng Panginoon, He have not because He has not. So, wala namang imposible sa Panginoon. Pero, alam niyo, minsan, iniisip ko ito eh. At pag-pray pala natin, pag-pray natin sila Pastor June, they need property. Okay? Pag-pray din natin sino ba yung, meron pang isang nag-ano ng prayer? Sila Pastor Christian Cuenca, sila ay nag-move na sa another property. Okay? Pag-pray din natin ng Laloma for Iriga property. Amen? Okay? So, marami tayong mga but walang imposible sa Panginoon. If God leads, walang imposible. Okay? When we pray, another thing na sinabi, may rin na nakuha ko rito na nakita ko, when we pray, heaven moves, and impossible things becomes possible. Okay? So when we pray, heaven moves and impossible things become possible. So, tatlong bagay. Direct to the point kasi gusto ko lang meron tayong time for So, keep praying until God restores in double. Number 1, keep praying and worshiping God. Keep praying and worshiping God. Okay, gusto kong tingnan natin ito na pag tayo ay nagpipray, you need to look sa ang prayer is part of worship. Kaya nga mahirap mag-pray ng kung ano-anong posisyon. Amen? Amen? Huwag niyong gamitin ang prayer time. Alam ko na maraming pwede kayong gawin kapag ka nakaupo kayo sa trono. Diba sabi, may mga iba nagmamaximize eh. Habang nakaupo sa trono, may ginagawa sila. No? Pero sana, huwag naman yung gagamitin mo yung para mag-pray. Habang naliligo ka nagpe-pray, parang hindi parang although pwede kang mag-pray any time of the day, pero ibang-iba yung meron kang special time to pray na nakikita mo yung sarili mo that you are worshiping. That's why mahalaga na matuto pa rin tayong mag-kneel down. Okay? Isang reason bakit meron tayong carpet dyan sa harapan, to kneel down. At hindi natin tatanggalin yun sa church. Maraming churches na ngayon, alam nyo ba na may mga churches, walang invitation. Pag tinanong yung mga pastor, bakit hindi kayo nagpapa-invitation? Wala naman lumalapit eh. Kahit may isang lumapit, okay pa rin ang invitation. Okay? At sana matuto pa rin tayong mag-pray na naka-kneel down. Makikita natin dito, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari anytime. Ang sabi dito sa may Job chapter 1 verse 13, and there was a day. Ito yung day na hindi makakalimutan ni Job. Ito yung day na napakatindi sa buhay ni Job when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger sa verse 14 unto Job and said, the oxen
were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them, verse 15, and took them away. Yea, they have slain the servants of with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Verse 16, while he was yet speaking, so nawala na yung mga oxen and asses while yet he is speaking. Ang unang ginamit ng Panginoon, ano dyan, mga Sabaeans, tao. Pero sa verse 16, hindi tao. Sabi dito, while yet he is speaking, there came another and said, the fire of the Lord or the fire of God is fallen from heaven. Makikita mo biglang may galing sa langit eh. No? Parang kuminsan hindi mo maintindihan, ano? Pwedeng tao, pwedeng kalamidad. Okay, and had burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only have escaped alone to tell thee. Verse 17, while he was yet speaking, there came another and said, the Chaldeans, again, another group of people na naman na, ano dito, na ginamit, made out three bands and fell upon the camels and have carried them away, yet and slain the servants with the edge of the sword. I only am escaped alone to tell thee. So lahat ng mga sheep na wala na rin. Then halos lahat na ng mga alaga na wala. Ang pinakamasakit sa verse 18, while he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. At ang sabi diyan, and behold, there came a great wind. Another parang another nature na naman ang nagamit. From the wilderness and smote the four corners of the house. Parang yun nangyari sa Balibago, Angeles City. Narinig niyo ba yung ano na yun na nag-collapse? Okay? And it smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they were dead, and I only am escaped alone to tell thee. So, imagine mo, no? Wala pa akong narinig na tao na naka-experience ng ganito katindi na sunod-sunod na pangyayari sa buhay. And yet, makikita nyo si Job sa verse 20. Then Job arose and rent his mantle, shaved his head, hindi para magrebelde sa Panginoon, para ipakita na wala siyang karapatan, para ipakita na wala siyang karapatan na magreklamo sa Diyos, nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos. He fell down upon the ground and worship. Okay, listen, sometimes ito yung problema natin. Most of us, kapag discouraged tayo, hindi na tayo nagwo-worship. Most of us, kapag may problem tayo, hindi tayo nagwo-worship. Sometimes na-open ka lang, hindi ka na mag-worship. Nakakalungkot nga eh. Pag may na-open ng member sa isang member, wala na, hindi na mag-worship. Ano lang yan ha? Simple pa lang yan. Hindi pa yan namatayan ng anak. Hindi pa yan nawala ng kinakabuhayan. Simpleng-simple lang. Hindi ka lang pinansin ng crush mo, hindi ka na nag-worship. Amen? Amen? Sometimes, ang daming ito yung problema natin ngayon, napaka-emotional natin ngayon. Masyado tayong emotional masyado mababaw to the point na may makita kay isang tao, konting bagay lang. No? Nakikita ko to even sa staff, nakikita ko to sa mga Bible college, konting bagay lang. Maya-maya makikita mo yan, nasa isang sulok, nagsiself-pity. At ako naniniwala, isang tao nagsiself-pity, hindi nakakapag-pray ng maayos. Amen? Nagko-concentrate ka sa emotion mo. Pero hindi ka na nagwo-worship. But we need to try na katulad kay Job, isang bagay bakit blines ng Panginoon si Job. Isang bagay na makikita natin, ano man ang dumating sa kanya, whatever things will happen, ang nasa isipan niya, I still pray and worship. Walang makakapigil sa akin na mag-pray at mag-worship. Alam nyo, hindi ganun kadali yan. Pero kailangan nilagay natin sa sarili natin, whatever happened, may lagay man tayo sa sitwasyon, anumang klase na sitwasyon, hindi tayo mag-question sa Panginoon. Because sometimes yung pain, ginagamit ni Satan para i-silence tayo sa ating prayer. Sometimes yung mga losses natin will be tried. They will stop us para magbigay ng praise sa Panginoon. Yung discouragement natin will weaken our faith sa Panginoon. Yung mga bagay na yan. Pero si Job, hindi natanggal yan. Anong ginawa niya? He fell
on His face and worship the Lord. Pag-pray natin na every time something happen in our life, pag-pray natin that we will still trust the Lord. Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart. Okay? Trust in the Lord with all thine heart. Hindi mo maintindihan lahat ng nangyayari sa buhay mo. Katulad ni Job, but si Job, even hindi niya naintindihan lahat ng nangyayari, choose to trust God. Maybe isang bagay na ipagpipray natin ngayong umaga, ngayong gabi. Pagpipray natin ito, Lord, patawad. Kapag meron lang konting bagay, hindi na ako nagpipray. Hindi na ako nagbabasa ng Bible. Hindi na ako umatin sa church na matapat. Okay? Mga iba, hindi yung iba, nagiging problem is activity, pleasure. Pero alam nyo, dapat wag nating tanggalin yung time of prayer. Wag natin tanggalin yung time of worship. Pagdating dito sa church, let's worship. Hindi ito panahon para mag-cellphone ka, hindi ito panahon para kung anong gawin mo, it is a time to worship. Okay? Ang sabi diyan sa Job chapter 13 verse 15, tingnan niyo yung mga sinabi ni Job. Matitindi yung mga words ni Job, though he slay me, yet I will trust in him. But I will maintain mine own ways before him. Though he slay me. Kunin mo ang cellphone ngayon sa kabataan, parang pinatay mo na. No? Kunin mo ang cellphone, magwawala yan. Tapos hindi na yan natin ng church. Tinanggal mo yung cellphone eh. Pero sabi sa Bible, though he slay me, I will trust God. Okay? No-open lang sa isang tao, wala na. Hindi ka natin ng mga events sa church. Kanino ka nakatingin? Sa tao o sa Diyos? Tumingin ka pa rin sa Diyos. Kahit ma-open kayo sa pastor, tumingin pa rin kayo sa Diyos. Amen? Though he slay me. Job chapter 42 verse 2, ang sabi ni Job, I know that thou canst do everything. Sabi ni Job, Lord, alam ko kaya mo naman lahat eh. And that no thought can be withholden from thee. Alam mo yung sinabi ni Job, Lord, alam ko kaya mo lahat. Kung gugustuhin mo, makalagpas na ako dito. Pwede yung sabihin ni Job yun sa Panginoon. Pero ilang isang bagay na nakita natin kay Job, kahit hindi niya maintindihan, nawala na sa kanya lahat, pati ang kanyang health, and yet ayaw niya pa rin sumpain ng Panginoon. Basahin niyo sa Bible, hindi siya nagkasala sa kanyang bibig because nasa isipan niya, I will bless the Lord. Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. Whatever happened, i-worship pa rin natin ang Panginoon. Psalms 42 verse 11, why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Sino sa inyo discouraged? Katulad niyang psalmist. Ano sabi ng psalmist? Hope thou in God. For I shall yet praise Him who is the health of my countenance and my God. Alam niyo kung bakit marami tayong sakit? Hindi na tayo nagbe-pray. Amen? Kasi yung taong may sakit pero nagpe-pray, humahaba ang buhay. Ibang-iba yung joy na may tiwala ka sa Diyos na pinananaligan mo. Ang sabi nga sa Habakkuk chapter 3 verse 17, before we pray, although the fig tree shall blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flax shall be cut off, and from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Kahit na lahat na walang bunga. Nasubukan nyo yun? Nagtatrabaho ka, kulang yung sweldo. Nagbi-business ka, walang gaanong income. Okay? Halos lahat na ginagawa mo, halos wala pa rin. Ano sabi niya sa verse 18? Yet, I will rejoice. Ano ang ugali ng isang Kristiyano? Kahit na may problema, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Ang isang taong tunay na ligtas, hindi yan sisimangot, no? Talagang meron siyang paraging reason to rejoice.
Remember, ang testing, isang bagay lang na makita nyo to, no? Yung testing na ginawa kay Job is one thing na makikita natin. For us to reveal the sincerity of our worship to God. Gusto ng Panginoon ipakita yung sincerity. Gaano ka ka-sincere? Gaano ka nakatingin sa Diyos? Ano ang reason para huminto kang mag-pray at mag-worship? Then hanggang dun ka lang. Ibig sabihin, dun ka nakatingin. Huwag mong sabihin, mahal mo ang Panginoon at iniwan mo yung church. Mahal mo ang Panginoon at hindi ka nag-church. Something wrong kapag sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, pero umalis ka sa church o kaya hindi ka na pumupunta dahil na-open ka lang. Amen? Amen? Okay? Ma-discourage ka. Alam nyo, nakaka-discourage. Lahat ng tao, pwede ka ma-discourage. May mga ibang tao nga, hindi pa nagsasalita. Discourage ka na eh. Kasi ayaw umiti. Ibang, ang mahal-mahal ng ngiti ba? Na kailangan mong pangitin, gintong-ginto yung ngiti. No? Pero, ano ka pa rin? Worship pa rin. So first thing, siguro, pag-pray natin to, ano yung unang prayer natin? Pag-pray natin, Lord, i-reveal mo nga yung heart ko. Yung heart ko ba is, nandun pa rin ba ako sa, kung ano mang mangyari, I will still pray and worship you. Or ako yung isang klase ng tao na Panginoon na, pag may nangyayari, maliit pa lang ito, pero wala pa ako sa kalingkingan ni Job, pero nag-stop na ako mag-pray. Ano yung reason ba't hindi ka na nagpipray? Ano yung reason bakit hindi ka na ganun kainit sa pag-worship? Amen? Amen? Okay, pwede tayong mag-pray. So, ano gagawin natin? Luhod. Okay? Talikod kayo dyan sa inyong maupuan. Ask God. Maikli lang ito ano natin. Tapos yung dalawa maikli lang. Pero ask God, i-ask mo ang Panginoon. Ano yung bagay na doon sa mga hindi kaya wag na kayong, kung wala kayong maharapan na wag na kayong mag-kneel down sa maghanap na lang kayo lang ng, pwede kayong umupo kung hindi kayo makapag-kneel down. Okay? Pero isang bagay na nyo is, pag-pray mo, Lord, kumusta po ako sa harapan nyo? Tingnan mo yung sarili mo rin. Meron ba akong mga pagkakataon sa buhay ko na meron lang nangyaring konti, hindi na ako nagpipray. Hindi na ako nagwo-worship. So daanan mo lang. And ask God, Lord, tulungan mo ko na whatever happen, I will choose to worship. I will choose to pray. There's always great things happen pag tayo nagpipray. So magpray po muna tayo saglit. So tayo po ay manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa una niyo pong pangungusap sa amin regarding sa prayer and worshiping. Lord God, alam po namin Panginoon na kay Job, marami po siyang nangyari mga bagay Panginoon na hindi gusto ng mga bawat isa sa amin Panginoon. Matinding testing Panginoon, and yet He choose to worship you. He choose Panginoon na mag-pray pa rin Panginoon at hindi po siya magkaroon ng anumang galit sa iyo Panginoon. And sometimes kami po Panginoon sa simpleng bagay, sometimes we question you Panginoon. Patawarin niyo po kami Panginoon kung may mga pagkakataon na naki-question ka namin. Patawarin niyo po kami Panginoon kung may mga pagkakataon na we are discouraged and we do not want to do Panginoon yung mga things na kailangan po namin gawin. Sometimes nanlulupaypay kami agad. Sometimes we just go on sa discouragement, inaalaw namin Panginoon sarili namin na manlupaypay at mawala ng gana Panginoon. But Lord God, tulungan niyo po kami na alam po namin kayo po ang Diyos sa makapangyarihan. Alam namin Panginoon that if something happen in our life, hindi po ito mangyayari na wala pong pahintulot po ninyo. At meron kayong purpose, bakit niyo po inalaw. So I pray Panginoon na tulungan niyo po kami na magtiwala lang. Tulungan niyo kami Panginoon na kahit hindi man namin maintindihan, Lord God, in our heart, tulungan niyo po kami na magtiwala. Help us to trust you with all our hearts at hindi kami mag-lean sa aming understanding, Panginoon. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang unang panalangin na ito at i-bless pa po, Panginoon, ang natitira pang dalawa. In Jesus I pray. Amen. Okay, pangalawa, okay, keep praying
and asking for cleansing. Keep praying and asking God for cleansing. One of the ni Job, okay, isang bagay na makikita natin kay Job. Job chapter 1 verse 5. Okay lang kayo? Okay, so may iklan ko lang itong ano. Sabi niya dito, and it was so when the days for the feasting were gone about, and Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning. Ito yung ginagawa ni Job. Ito yung practice niya. Every time na siya ay pupunta sa siya ay mag-worship sa Panginoon, isa-sanctify niya yung mga anak niya, no? We bless yung mga anak niya, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. Ang anak ni Job is 7 sons and 3 daughters. Nakikita niyo yun sa Job chapter 1 verse 2. At ito yung sinasabi, no? Bakit siya bakit siya nagpipray at nagbibigay ng burnt offering according sa kanilang number? Ang sabi ni Job, for Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Okay? Reality bilang magulang. Huwag nating sabihin ng anak natin, hindi nagagawa yan. Kung si Job, napakaayos ng buhay ni Job, napakaayos na pero sabi niya, maari yung anak ko, nagkakasala at kinukurs ang Diyos. So palagi siyang nag-a-ask for forgiveness, nag-a-ask for cleansing, nag-a-ask for pardon sa Panginoon because even sa kanyang sarili, so makikita niyo sa kanya to, kung ito ginagawa niya sa anak niya, how much more sa kanya. Amen? Alam niyo isang bagay? What keep us bakit tayo hindi nagpipray? Because of sin in our life. Sometimes na naghihinder sa atin, may mga kasalanan, at dahil dun sa kasalanan na inaalaw natin, anong tendency, lalo tayong nanlulupaypay. Pero si Job, he always asked for forgiveness. Tingnan niyo yung promise ng Panginoon sa Jeremiah chapter 33 verse 8. Jeremiah chapter 33 verse 8. Ito yung promise ng Panginoon. And by the way, weeping prophet si Jeremiah. Bakit weeping prophet? Kasi nagpipreach siya ng napakatindi para magsisi sa kasalanan yung mga tao, pero wala na talaga. Okay, to the point na ipapakulong pa si Jeremiah. To the point na kahit anong gawin ni Jeremiah, kaya makikita nyo, yung dalawang book na sinulat niya, yung Jeremiah, tapos sumunod ay Lamentation. Okay? And yet, sa Jeremiah chapter 33 verse 8, ang ganda ng promise. Ano sabi ng Panginoon? I will cleanse them from all their iniquity, whereby they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned and whereby they have transgressed against me. Alam ng Diyos na tayo ay nagkakasala, alam ng Diyos na tayo ay lumalabag sa Kanya, pero ano sabi ng Panginoon? I will cleanse you. I will pardon you. Amen? From all our iniquity. Grabe yung promise ng Panginoon, ano? Ang problema lang sa atin, ayaw natin mag-ask ng pardon. Sabi sa Psalm 79 verse 9. Okay? Psalm 79 verse 9. Help us, O God of our salvation, for the glory of Thy name, and deliver us and purge away our sins for Thy name's sake. Alam niyo, magandang pag-pray natin. Hindi lang tayo nagpipray ng, sabi ko nga, sometimes, may mga tao na palaging magpagtawag dito, palaging may magagawa to, sasabihin lang, patawad po. Okay? Patawad po. Okay lang yun na mag-ask ka ng patawad, pero mas maganda yung, ang sabi dito, purge away our sins. Ipag-pray mo na, Lord, tanggalin mo nga ito sa buhay ko. Lord, hindi lang ako hihingi ng tawad, kundi i-purge mo. I-purge mo ko. Okay? Purging. Tanggalin mo yung mga bagay na to. Pag-pray mo yan, Lord, hindi ko gusto to, yung ugali ko na to. Okay? Ito yung bad attitude ko. Ang tamad-tamad ko, ang sungit ko, ano pa. Okay? Masyado akong critic, lahat na makita ko. Tinitingnan ko yung negative sa lahat na nakikita ko. Okay? O kaya may mga bagay ka na makikita mo yung sarili mo na parang, para bang makikita mo yung sarili mo na lahat is maraming problema, o kaya yung iba, yung mukha nila, problema nila, no? Pag nakikita nila, discouraged siya. Samantalang,
ang first thing na kailangan mo lang gawin, accept. Okay? Pag ginawa ka ng Panginoon na lalaki, lalaki ka. Amen? Pag hindi mo mapagtagumpayan yan, hindi ka masaya. Pag babae ka, babae ka. Accept. Kasi ang hirap. Papalitan mo yung mukha mo. Pagka nagkamali ka, hindi na babalik. Amen? At peke yun. Amen? Pero isang bagay na natin, may mga things tayo na i-ask mo sa Panginoon. Job chapter 42 verse 5. Sinabi ito ni Job. Ang sabi ni Job, at the end, alam niyo yung struggle, yung buong, pag binasa mo yung Job chapter 1, di ba may 3 siyang kaibigan, hindi siya naiintindihan. Kung ano-anong judgment kay Job, baka may ginawa kang kasalanan, Job, humingi ka na ng tawad. Okay? To the point na si Job na na rin na naririndi na rin, Lord, ano bang kasalanan ko? At sabi niya, mayroon siyang pagkakataon na sinabi niya, Lord, kung may kasalanan ako, patawarin mo na ako, hindi ko alam kung ano yun. To the point na hindi niya na maintindihan yung sarili niya at kung ano-ano nang naiisip niya. Then later sa Job chapter 42 verse 5, ang sabi niya, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Dati Lord, naririnig lang kita. Dati Lord, naririnig ko lang yung testimony, naririnig ko yung mga bagay patungkol sa'yo. Pero Lord, maraming salamat ngayon nakita kita. Okay? At ang sabi niya sa verse 6, wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Walang gaanong kasalanan na makikita ka kay Job. Masyadong si Job, to the point na sabi ng Panginoon kay Job, ito na nga lang o sinabi ng Panginoon kay Satan, hindi mo ba kinonsider si Job? Sa lahat ng tao, walang nirecommend ng Panginoon kundi si Job. Napakatindi niya. And yet, ang sabi sa Bible, he repent. Grabe no? Wala tayo sa kalingkingan sa kabanalan ni Job. Kung si Job humingi ng kapatawaran at nagre-repent at tinitignan niya yung mga bagay na hindi maayos sa buhay niya, sino tayo? Para hindi mag-as. Alam mo maganda? Para maging powerful yung prayer natin. Lord, wag mo sabihin, Lord, napakabanal ko, no? Grabe, no? Yung mga iba nga, feeling nila, ano bang kasalanan ko? Okay? Tingnan mo yung sarili mo kasi may mga bagay talaga na sa harapan ng Diyos, parang ganito. Di ba pag may damit kang puti, akala mo puting-puti na yung damit mo, no? Tapos nakatabi ka sa isang talagang bagong-bago pang puti. Anong tendency? Maramdaman mo, hindi pala puti. Dilaw na pala yung... Amen? Ang hirap magpaputi, ang hirap magdamit ng puti. Okay, lalagyan mo ng oxalic acid para pumuti. Pero kahit anong gawin mo kapag nandyan na yung Kaya nga, ito yung isang prayer natin. Prayer ulit tayo ngayon. Amen? Second, okay lang ba kayo? Pero maganda tong gagawin natin na ganito May time gawin lang natin to sa prayer meeting. I-ask nyo ang Panginoon, Lord, kung si Job, nakita niya yung sarili niya. Okay? Maganda yun. Sinabi niya, Lord, dati naririnig lang kita pero ngayon nakikita kita. Sometimes we do not see the working of God. Why? Hindi mo maramdaman yung kamay niya. Why? There's some sin in our life. At ano yung magandang gawin natin? Psalms 39 verse 23 and 24. Search me, O God, know my heart, try me, know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Alam ko maikli lang yung prayer natin ngayon. Pero yung prayer natin siguro ngayon na gagawin is, ipag-pray mo na, Lord, i-search mo nga yung heart ko. Mamaya pag uwi ko, i-deal mo nga yung mga things na ilabas mo nga isa-isa. Okay? Amen? Sino sa inyo lately naglinis kayo? Ako pag discourage ako, naglilinis ako, amen? Pag discourage ako, nagkakat ako ng halaman. Alam niyo kung bakit? Para makikita mo yung
makikita mo yung something na may accomplishment ka, makita mo ang dami mo palang kailangang tanggalin, i-dispose. At once na nakita mong malinis na, di ba ang sarap ng pakiramdam? Amen? Amen? Pagkakinat mo yung halaman, di ba pag nakita mong maganda ng itsura niya, di ba ang sarap ng pakiramdam? The same thing. I-ask mo ang Panginoon, Lord, kung merong mga bagay sa buhay ko, alam ko maikli lang yung prayer natin ngayon, pero ituloy mo mamayang gabi. Amen? Amen? Pero ipag-pray mo to, Lord, pwede bang i-search mo ako? Ipakita mo sa akin yung mga things sa devotion ko, anything. Iyan mo ako, Panginoon. I-reveal mo. So pwedeng pray ulit tayo. Okay, pray ulit tayo. Another time. Tapos meron na lang tayong ilang minuto. Sure na uuwi tayo ng 9 o'clock. Tapos tayo before 9. So ask God for cleansing. Ask God for cleansing. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyong throne. Alam po namin na hindi sapat yung time for this second point. But Lord God, I pray na tulungan niyo po ang bawat isa. Lord, I pray na i-search mo niyo po kami pumuli, Panginoon. I-reveal niyo po, Panginoon, mga things na kailangan naming ayusin, mga things na kailangan naming gawin, Panginoon. At kung may mga bagay kami, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na ito yung cause, bakit hindi namin nakikita ang inyong working, na may mga problems na dumarating o may mga things, Panginoon, na nangyayari sa buhay namin, hindi namin may paliwanag. Lord God, I pray na tulungan niyo po kami to overcome this sin. I pray, Panginoon, na magkaroon din kami, Panginoon, ng honest and sincere heart. At dalayan ko po, Panginoon, na maging open sa amin, Panginoon, kung ano man po yung i-reveal niyo po. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-grow, Panginoon, sa aming spiritual life. Bless niyo po, Panginoon, ng bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. And lastly, okay, pwede tayong bumalik uli sa ating mga kinaupuan. Lastly, maikli lang nito. Yung title natin, yung number 3 is Keep Praying Until God Restore in Double. Keep praying until God restore in double. So, yung unang ano natin is, huwag ka manlupaypay sa pagpipray with worship. Okay? Ulitin ko ha. Pag nagpray tayo, may respect. Magpray ka nakaluhod. Magpray ka, kung hindi mo kayang lumuhod, magpray ka na nakaupo. Pero huwag kang magpipray na nakahiga. Huwag kang magpipray ng kung anong, para bang pagkausap mo ang Panginoon, make sure na meron kayong ano, yung merong pagrespeto because we are talking sa ating Diyos. Amen? So number 3 is keep praying until God restores in double. Job chapter 42 verse 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Kaya another thing na makikita natin dito, alam niyo yung kung kailan nagsimulang mag-restore ang Panginoon, tanggalin niya yung ano niya, when he learned to pray for his friends. Okay? Sino sa inyo walang kaibigan? Sana may kaibigan ka, no? Learn to pray for somebody. Learn to pray for somebody. Pag inimpress sa'yo ng Panginoon na ipag-pray mo yun, pag-pray mo. Okay? Pray. And also the Lord gave Job twice as much as he had before. Okay? Nakita niyo yung sinabi dito na ang Panginoon kaya niyang ibigay yung twice. Kaya niyang i-double. Walang imposible sa Panginoon. Amen? I'm praying na, alam niyo, Pastor, bakit ka nagkaroon ng prayer ano ngayon, prayer emphasis? Nagtataka lang ako bakit hindi umaabot yung ating faith promise. Okay? Tinitingnan ko yung opening natin na ano, siguro tinitingnan ko rin yung mga things na ano, we are busy in a lot of things. Okay, I thank God for the blessing ng youth camp. Marami na save, marami nag-surrender. We're thankful na meron tayong DBBS, maraming na save, pati mga magulang. Okay? Pero tandaan natin to, kahit tayo ay nag-work, kahit na meron tayong, tandaan nyo to ha, kahit gaano ka kabisi sa Christian life,
If there is something wrong, still something wrong. Hindi pwede maging substitute ang pagsuserve sa pagtakip sa kasalanan o something wrong sa buhay natin. Okay? Hindi ibabalik ng Panginoon. Kayang ibalik ng Panginoon, kayang kumilos ng Panginoon once na may nangyayaring mga things sa kailangan natin. Ano? At siguro mga magandang question yan. At ako personally, nag-aasa ko sa Panginoon, Lord, ano yung mga things na hindi ako nag-aasa, Panginoon, ng Lord, what is another method to do? Ang question lang is, Lord, what is something wrong? What is something wrong? Amen? Tingnan niyo ang Zechariah chapter 9 verse 12. Zechariah chapter 9 verse 12. Kayang ano ng Panginoon eh. Ito yung pangako niya eh. Turn you to the stronghold. Balik kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Yung stronghold na yan, isa siya. Ye prisoners of hope, even today do I declare that I will render, double unto thee. Parang sinasabi ng Panginoon, alam niyo, kaya kong doblehin kung ano yung meron sa inyo. Kaya lang, hindi pa kayo bumabalik. Amen? You need to go back to the stronghold. You need to go back to your stronghold. You need to go back to your God. You need to do the thing na kailangan mo gawin para sa Diyos mo. Because He can render double. Kung babalik ka. Deuteronomy chapter 30 verse 2. And shalt return to the Lord thy God, and shalt obey His. Babalik ka sa Diyos, pero ano pa? Huwag ka lang bumalik, kundi obey His voice. Obey His voice. According to all that I command thee this day, thou and thy children with all thine heart and with all thy soul. At ang sabi niya sa verse 3, that then the Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee and will return and gather thee from all the nations, whether the Lord of God hath scattered thee. Kaya kang ibalik ng Panginoon. Just return to Him and obey. Return and obey. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, familiar verse. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray. Okay, paano ka babalik sa Diyos? Paano ka babalik sa Diyos? Pray. Balik ka sa pray. Seek His face and turn from the wicked ways. Yung point number 2. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and heal their land. Okay? Alam nyo, pag nag-bless ang Panginoon, tingnan nyo lang to Kaya gusto ko kayong encourage na i-bless tayo ng Panginoon. Tingnan yung mga blessing. Hindi ko alam kung anong sense nitong verse 15, pero banggitin ko na rin yung verse 15. Ang sabi dito, tingnan nyo, ilan yung naging anak ni Job? Ilan na naging anak ni Job lahat-lahat? Ilan? Sino makakasagot? Ilan ang naging anak ni Job lahat-lahat? Ha? Ilan? 20. Galing. Sa Job chapter 1 verse 2, makikita nyo yung 7 sons and 3 daughters. Tapos, nagkaroon ulit siya yung misis niya, nanganak ulit ng 7 sons and 3 daughters. Amen? Grabe, no? Haba ng buhay nila, no? Sino sa inyo gusto manganak ng 20? Okay? Pero ito yung isang blessing, Hindi ko alam bakit inano to ng Panginoon, Sabi niya, in all the land where no woman found so fair as the daughters of Job. Grabe, no? Grabe, no? Amen? Wala daw gagandang babae sa lahat ng mga during that time sa mga anak ni Job. Amen? Amen? Hindi ko alam kung anong itsura nun nauna. Pero sabi yung hindi ko alam kung anong niyan
It might be na maraming tao paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo, papogi ng papogi. Saan si Pogi? Saan si Pogi? Saan si Pogi? Pogi. Ayun, si Pogi. Okay? Ha? Si Brother Jerome, ano yung Pogi? Presence of God inside. Yun yun. Pero kapag ka umalis ang Panginoon, pogo. Outside. Okay? Pero balik ako doon. Hindi ko alam pero alam nyo ang blessing ng Panginoon? Hindi ka lang i-bless ng Panginoon materially. Siguro pati yung ano natin, yung aura natin, no? Yung aura mo is kakaiba. Ako hindi ko tinitingnan na magandang beauty queen yan na siguro pag nakita mo yan, ano man ang itsura ng mga anak ni Job, pero pag nakita mo something, uy, kakaiba itong mukha na to. Iba yung aura niya. Hindi ko masense yung aura ng evil, no? May aura siya nakakaiba. Siguro kapag ikaw ay nasa ng Panginoon, bumalik ka na, yung aura mo iba no? Kikita ng tao. Pangalawa, 42, Job chapter 42 verse 16, after he lived, Job, sabi dito, after this, Job lived 140 years. Ano yung blessing ng hahaba yung buhay, amen? At ito maganda. At ito pinapangarap ng lolo at lola. And so his sons, grabe no? Ano yung sabi dyan? His sons, 4th generation. Son, siya, yung son niya, yung grabe no? Ang makita mo lang, apo mo, tuwa ka na Yung makita mo pa yung apo mo sa tuhod. Grabe no? Iba talaga no? Verse 17, and lastly, so Job died being old and, alam niyo yung word na full of days, binanggit din niyan kay David, binanggit din niyan kay Abraham, na ibig sabihin, yung buhay nila, sulit. Amen? Alam niyo, do not just desire material things. Go back to God. Go back to your stronghold. Go back in your prayer life. Go back in your worship life. Go back in your service. Sabihin ko sa inyo, baka magulat ka kapag hindi ka bumalik kahit na gaano ka kaganda, kahit na gaano ka kagwapo, pag wala ka sa kalooban ng Panginoon, pangit ka. Amen? 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 Ano bang ibig sabihin ng handsome? Saan ba galing yung word na handsome? Han, di ba? So, pag handsome, mukhang, hindi. Ang handsome, kayang hawakan ng Panginoon. Kayang i-handle ng Panginoon. Okay? Sometimes marami tayong sa natin, pero it may be na ano yung mga bagay na hinahanap mo, hindi mo mahanap kahit saan ka maghanap. Isa lang, ang lugar na alam ko mahanap mo lahat. Bumalik ka sa Diyos. And ye are complete in Him. Ang makakapag-complete lang sa'yo, Colossians chapter 2 verse 10, is no other than the Lord Himself. Pray tayo, final prayer. Final prayer. Pag-pray mo sa Panginoon, Lord, I want to go back. I want to go back to you. Amen? I want to go back to you. Whatever sabi ko nga, kung may mga something wrong sa buhay natin, then i-ask natin ang Panginoon, Lord, what is something wrong in my life? And whatever wrong sa buhay ko, I want to go back. I want to go back. I want to go back. Tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, maraming salamat pong muli sa natapos na yung Panginoon na prayer emphasis na ito. We pray na tulungan niyo po kami, Panginoon. If there is something wrong in our life, tulungan niyo po kami, Panginoon, na bumalik sa iyo, Panginoon. Help us, Panginoon, na magkaroon kami ng time pong muli to pray,
time pong muli, Panginoon, para balikan namin, Panginoon, personally, ang mga bagay, Panginoon, na kailangan namin balikan. Tulungan niyo po kami na mag-pray. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magbasa ng inyong salita. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng burden for souls. Tulungan niyo kami, Panginoon, magkaroon ng direction, ng vision para sa iyo. And whatever, Panginoon, na dinadaanan or mga pangungusap sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord God, I pray na kayo pong kumilos. Maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity na pinagkaloob niyo po sa amin. I-bless you po, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na pinag-pray namin ngayon. At dalayan ko po, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang naitaas pong muli. In Jesus I pray. Amen.